Bago natin simulan ang kwento, mga kagantimpala, may sasabihin ako sa inyo. Ano kaya ang mararamdaman nyo kapag nangyari ang mga bagay na to? Ano ang gagawin nyo kapag nasa ganito kayong kalagayan? Paano? Simulan na natin ang kwento. Itong angka ng pamilya na to, tahimik na naninirahan sa baryo, di kalayuan kila Boboy. At pansin niya pa kung minsan, masaya ang mga itong nagkukulitan. Sama-sama rin sila sa pagkainan. Mga 12 taong gulang pa lamang noon si Boboy. Minsan pa nga, nung napadaan siya sa tahanan ng mga ito, niyaya siya ng isa sa mga anak nito na pumasok at magmeryenda muna. Nung makapasok na nga siya, ramdam na ramdam niya kung papaano siya pagsilbihan ng mga ito nang maayos. Palagi siyang kinakausap ng mga ito at itinatanong kung ilang taon na ba siya, kung tuloy na ba siya, at kung ano-ano pa. Labis naman ang sayang naramdaman ni Boboy nung mga panahong iyon. Kung di nyo kasi na itatanong, hiwalay ang ama at ina ni Boboy. Bale, nasa puder siya ng kanyang ama nung mga panahong iyon. Dumaan pa nga ang mga araw. Palagi na siyang pumupunta sa tahanan ng mga ito. Isa pa sa dahilan ay may kaidaran kasi siya sa mga anak nito. Yun yung palagi niyang kasama at kalaro. At nagpatuloy pa nga ang ganong kaganapan. Hanggang sa isang araw, unti-unting nagbago ang lahat nung may isang matandang babae na bumisita sa mga ito. Ayon pa kay Boboy, minsan niya na itong nasilayan. Akmang papasok na sana siya sa tahanan ng mga ito nang biglang hinarang siya ng isa sa mga anak nito. Oo, tama kayo. Yun yung mismong kalaro ni Boboy. Ipinaliwanag nito kay Boboy nang maayos at kung bakit. Ayon pa dito, bawal muna siyang pumunta sa pamamahay nila hanggat nandun pa yung lola nila. Gawa ng may sakit raw yun na nakakahawa at di na matatanggal kapag nahawa siya nito. Siyempre bilang pagalang doon sa pakiusap nila, ginawa naman ito ni Boboy. Naawa pa nga siya nung malaman niya ang kalagayan ng lola ng mga iyon. Ang buong akala naman ni Boboy, simpleng sakit lamang iyon. Ngunit nagkamali siya. Kinagabihan, di siya makatulog gawa ng naririnig niya na parang nagkakagulo ang pamilyang iyon. May umiiyak, may nagtataas ng boses. Basta di maipaliwanag ni Boboy kung ano ang mga nangyayari. Kinaumagahan, agad niya namang pinuntahan ang tahanan ng mga iyon. Nung nandoon na nga siya, agad niya namang sinipat-sipat ang pamamahay ng mga ito. Nang biglang may dahang-dahang sumitsit sa kanya. At nanggagaling iyon sa loob ng bahay. Nang nilingon niya ito, nakita niya yung matanda
na kumakaway sa kanya at para bang gusto pa siyang palapitin nito nang biglang may humawak sa kanyang braso na lubos niyang ikinagulat. Nang lingunin niya ito, nakita niya yung kaibigan niya na namumutla na. Pati na yung ilalim ng mga mata nito nangingitim na. Napakalamig rin ng mga kamay ng bata. "Boy, umalis ka na dito. Di ka na dapat pumunta dito, boy. Sige na, boy." Siya naman, lubhang nasaktan sa mga nangyayari sa kanila. Kahit papaano kasi, napamahal na sa kanya yung pamilyang iyon. Dumaan pa nga ang ilang araw, linggo. Pansin niya na di na lumalabas ng bahay ang mga iyon ni isa sa membro ng pamilya nito. Nalubos niya namang ipinagtaka. Sinabi niya naman sa kanyang ama ang mga bagay na yun. Subalit, sinabi ng kanyang ama na di na nila kargo yun, yung mga bagay na yun. Ayon pa sa kanyang ama, problema na yun ng isang pamilya at bawal nang makisawsaw. Ngunit napansin niya yung ama niya na para bang may bagay na itinatago sa kanya. Mga ilang araw pa ang dumaan. Di na nga siya nakatiis. Gabi nang masaksihan ni Boboy ang buong katotohanan tungkol sa mga nilalang doon sa tahanan ng isang pamilya na minsan niyang itinuturing na ama, ina at mga kapatid. Nang sinipat niya ang pamamahay ng mga ito, biglang nakaramdam si Boboy ng kilabot nang makita niyang kumpleto ang mga ito sa labas ng kanilang bakuran. Nakaluhod ang mga iyon habang nakatingala sa kalangitan. Maya-maya pa, nagbago na ang wangis ng mga ito. Tinubuan ng malapaniking mga pakpak at lumipad sa kalangitan. Mahigit 1 buwan ang nakalipas. Pansin ni Boboy na para bang wala nang nakatira doon sa nasabing lugar. Tinutubuan na kasi yun ng mga damo. Nagpatuloy ang ganong kaganapan hanggang sa naging abandonado na nga ito. Ngunit magkaganon man, di pa rin makalimutan ni Boboy kung papaano siya minahal at inalagaan ng mga iyon na minsan niya nang itinuring na isang pamilya. Yun guys, napakaangas ng kwento. Alam nyo ba? Di lang ito bumabalot sa katatakutan. Alam nyo ba yun? Bagkus sa pagmamahal sa kanya. Sa pagmamahal ng isang pamilya. Kung paano siya nito inalagaan. Diba? Alam nyo kasi yung panggulo lang talaga doon. Yung matanda, diba? Yung lola nila, malamang pinasa yun sa kanila. O kaya ayaw nilang yung isa lang yung magkarga ng ganun. Diba? Ayaw nilang nahihirapan din yung kasama nila siguro. Gusto nila na damay-damay na, ganun.
kung may masaktan man na isa, gusto nila maramdaman yun ng lahat. Maramdaman nila dahil sa pagmamahal nila. So yun guys, napakaangas ng kwento. Sana magustuhan nyo pa yung mga susunod nating kwento. Hanggang sa muli. Maraming salamat.